Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6601-6620. Kabanata 6601. Ang mga kapatid ay sabik na tumingin kay Layla, na nakaupo sa malapit na may saradong mga mata. Tinanong ni Winnie, "Tia Layla, saan ka nakakita ng isang powerhouse na katulad niya mula sa kanya? Mangyaring hayaan siyang turuan kami. Kukunin kita ng pinakamasarap na jerky. Marami sa kanila." Nakiusap din si Noel, "Mangyaring, Auntie Layla, sa susunod na pag-aaway ka sa Tia Rebella, makakasama kita." Halos hindi nabigo si James na sugpuin ang kanyang pagtawa, sa paghahanap ng nakakatawa na ang kanyang mga anak ay napakatahimik kay Layla kahit na natatakot sila sa kanya ng ilang sandali. Tila ang mga turo ni Layla sa kanila ay hindi lamang mahigpit ngunit na puno din ng pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit maaari silang kumilos ng labis sa kanya. Dahan-daang binuksan ni Layla ang kanyang mga mata at sinabing, "Talaga?" Siyempre, si Noel at Winnie ay tumanggo ng sabay-sabay. Si James ay hindi nagsalita, nagulat na si Layla. Ang halimbawa ng lamig ay napakadaling suhol. Agad na tumalon si Layla sa hangin, at huminto sa tabi ni James, na nagsasabing, bigyan sila ng gabay. Hindi ito naging madali para sa kanila. Sina Noel at Winnie ay tumingin kay James na may pag-asa at tumanggo, na tila ayaw mag-budge kung tatanggihan siya. Si James ay nagbuntong hininga at sinabi na nakangiting, "Kayong dalawa ay may isang makabuluhang isyo. Natatakot ako na maaaring hindi sapat ang aking gabay." "Bakit? Ano ang nagawa nating mali?" Nagmamadali si Noel. Nag-chime si Winnie, na nagsasabing, "Mangyaring tulungan kami, Ginoo. Gagawin namin ang mga kinakailangang pagbabago." "Baguhin." Ngumiti si James at lumaban, "Maaari mo bang baguhin ang iyong mindset at kalahating puso?" Sina Noel at Winnie ay sinaktan ng pagkabigla. Tagumpay na pinag-uusapan ni James, "Bakit sa palagay mo dinala kayong dalawa ni Layla? Ano ang tunay na layunin? Talagang hinawakan mo ba ito?" "Panipi." Ang pagmamasid sa dalawang bata na nagpapalitan ng sulyap bago yumuko ang kanilang mga ulo, nagpatuloy si James, "Dapat mong isipin na ginawa niya kayong dalawa na walang katapusang tinanggal ang mga natitirang kaluluwang ito bilang isang parusa, di ba?" Sinabi ni Noel sa hindi pagkakasundo, "Ang mga natitirang kaluluwang ito ay walang kamalayan, Ginoo. May kaunting layunin sa pagpatay sa kanila." Tumanggo si Winnie at sinabi, "Tama siya. Mas gugustuhin nating makipagsapalaran sa mga labas ng mundo tulad ni na Jacopo at Zane na harapin ang matapat na hounds ng Tai Chi na maghiganti para sa aming mga magulang." Kinutya ni James, "Sa iyong kasalukuyang lakas. Sa palagay mo ba ang pag-abot sa ranggo ng Quasi-Declan ay sapat na upang mangibabaw sa mga mundo ng Genesis? Hindi mo ba napagtanto na maraming mga mahiwagang powerhouse tulad ko sa Genesis Worlds? Kung hindi mo rin ako may lalagay ng isang daliri sa akin, ano sa palagay mo ang maaari mong hamanin ang mga ito?" Panipi. Ang mga kapatid ay naiwan na walang pagsasalita. Naniniwala sina Noel at Winnie na sila ay sapat na malakas, lalo na sa mga tuntunin ng paglilinang. Tiningnan nila ang kanilang sarili bilang higit na mahusay kay Jacopo at Zane. Hindi nila maintindihan kung bakit pinapayagan ang kanilang iba pang dalawang kapatid na makipagsapalaran sa mga mundo ng Genesis, habang sila ay natigil sa loob ng lupain ng Forlat na pumapatay sa mga kaluluwa. Matapos ituro ni James ang kanilang kamangmangan, biglang natanto ni Noel at Winnie ang lalim ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Samantala, napansin ni Layla mula sa gilid at masigasig na naintindihan ang mga hangarin ni James. Bagaman bumalik na si James, agad niyang nakilala ang kawalang kasiyahan sa loob ng mga kapatid. Nabanggit niya na kahit na masigasig nilang tinanggal ang mga nalalabi na kaluluwa sa ika-4 na antas ng battlefield, ginagawa nila ito ng walang pag-asa.
Hindi nila ipinakita ang paglago sa karanasan sa labanan o mahiwagang katapangan sa kabila ng pag-abot sa ranggo ng quasi-declan. Kung ikukumpara kay Jacopo at Zane, ang kanilang pag-unlad ay mababaw at nahuli ng malaki. Siya ang kanilang ama ngunit gumagamit ng ibang pagkakakilanlan upang ituro ang kanilang mga bahid. Nais niyang i-dismantle ang kanilang labis na kumpiyansa sa kanilang paglilinang at gabayan sila pabalik sa kanilang mga ugat, na magbibigay daan sa kanila na masigasig na magsagawa ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,602. James ay nagpakita ng malalim na pangangalaga at pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Nakakakita ng mga nahihiya na ekspresyon ng kapatid, iniwasan ni James ang kanyang kamay at dinala ang lahat sa ikalimang antas ng battlefield. Agad na, isang kawan ng siksik na mga kaluluwa na lumusot sa paligid nila sa bilis ng kidlat. Panoorin ng mabuti, sigaw ni James, pagkatapos ay lumabas. Nahaharap sa pamamagitan ng makapal na clustered na labi ng mga kaluluwa, mabilis niyang pinangangasiwaan ang mga ito, na iniwan ang isang landas ng mga after images. Sa halip na patayin sila, malumanay niyang tinapik ang mga ito upang huwag paganahin ang mga ito. Sa mata lamang ng isang mata, bilyon-bilyong mga nalalabi na kaluluwa ang nakahiga sa lupa, subalit wala sa kanila ang nawasak. Bumalik si James sa kanyang mga anak at huminto sa tabi nila. Nagulat sina Noel at Winnie upang makita ang mga nalalabi na kaluluwa na umungol sa sakit, hindi makabangon mula sa lupa. Natatakot sila sa diskarte ni James sa pagkuha ng mga nalalabi na kaluluwa. Mahigpit na sinabi ni James, tulad ng sinabi ko, ang pinaka hindi masasamang kasanayan ay bilis. Ito ang mga nalalabi na kaluluwa, kaya ang pagpatay sa kanila ng mga supernatural na kapangyarihan ay walang kabuluhan. Hindi mo magagawang pagbutihin ang iyong kasanayan o lakas, at magiging oras ng pagbaydeng. Gayunpaman, kung maaari mong sugpuin ang mga ito nang hindi nagiging sanhi ng anumang pinsala, sa wakas ay mauunawaan mo ang kakanyahan ng kung ano ang sinusubukan mong ituro ni Auntie Layla. Agad na lumingon si Noel kay Layla at lumuhad sa kanyang tuhod, pagkatapos ay humingi ng tawad, naiintindihan kita, Tia Layla. Pasensya na. Lumuhad din si Winnie sa tabi niya, at sinabing, lubhang pasensya na, Auntie Layla. Hindi lamang namin nabigo na maunawaan ang iyong mga hangarin, nagsalita pa kami tungkol sa iyo. Bumantong hininga si Layla at tinulungan sila sa kanilang mga paa, na nagsasabing, sapat na. Wala pa rin akong mataas na inaasahan. Mas magiging nasiyahan ako kung pinamamahalaang mo ring makabisado ang mga makalangit na sagisag at ang mga supernatural na kapangyarihan ni Yegor, o kahit na malampasan mo lamang. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay ipagmalaki mo ang iyong mga magulang. Kayo ay kakailanganin upang makamit ang marami para sa akin na makaramdam ng kumpiyansa na ipadala ka sa larangan ng digmaan upang labanan ang pack ng mga hounds ng Tai Chi. Nagpalitan sina Winnie at Jacopo ng mga sulyap at tumango sa isa't isa. Gayunpaman, kung kailan sila magsasagawa ng aksyon, pinigilan sila ni James. Ituturo ko sa iyo ang isang supernatural na kapangyarihan, kaya masigasig na gawin ito. Pinapayagan ka lamang na umalis sa lugar na ito pagkatapos na mapuksa ang isang nalalabi na kaluluwa nang hindi ito nagiging sanhi ng pinsala. Inabot ni James, cradling ang ulo ni Winnie sa isang kamay at ang ulo ni Noel sa kabilang. Pagkatapos, ipinadala niya ang unang apat na hakbang ng Terrace Astride sa kanila. Pinapantay niyang tinatrato ang kanyang mga anak. Si Jacopo at Zane ay binigyan ng form ng Dawn Blaze, habang nakuha ngayon ni Noel at Winnie ang mga hakbang sa Terrace Astride. Ang lawak kung saan maaari nilang makabisado ang mga ito ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kakayahan. Nakatanggap ng isang kayamanan ng impormasyon, sina Noel at Winnie ay agad na nasisiyahan. Wala silang nasayang na oras at agad na sumunod sa mga tagubilin, karera ng maaga sa panlabas na larangan ng digmaan. Si James ay kumalas sa matapang na tower, na naglabas ng isang pagsabog ng matapang na kapangyarihan. Ang isang alon ng mga nalalabi na kaluluwa sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango ay agad na lumitaw at agad na napapalibutan ang mga kapatid. Ang pag-obserba kay Noel at Winnie nimbly ay naghahabi sa mga nalalabi na kaluluwa, nagkomento si Layla ng emosyonal. Ang mga kurbatang dugo ay talagang may hawak na likas na koneksyon at pag-ungol.
Tiningnan siya ni James at sinabi na nakangiting, hayaan silang magsanay dito para sa ngayon. Gusto kong bisitahin ang aking mga dating kaibigan. Tinitigan siya ni Layla at tinanong, sigurado ka? Sinabi ni James na nakangiting, hindi ako bumalik para sa isang muling pagsasama. Mayroon akong iba pang mga pagpindot sa mga bagay na nais kong talakayin sa lahat. Matapos magsalita, kinuha ni James ang kanyang kamay at nag-teleport palayo sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6603. Isang pagsabog ng ilaw ay biglang lumitaw sa pangunahing bulwagan ng Golden Palace na matatagpuan sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat, agad na materializing sa James at Layla. Tumingin si James sa mga pader ng palasyo, at pinino ang dekorasyon na pinalamutian ang lugar. Malinaw niyang maalala ang unang pagkakataon na nakarating siya sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Bumalik noon, upang makuha ang masikip na demonyong Tayback na nakalagay sa loob ng palasyo na ito, nahulog siya sa Aqua Soul at nakulong. Hindi lamang si Lizzie ay halos nawawala, ngunit ang kanyang gintong katawan na siya ay masakit na nilinang ay nawasak ng Aqua Soul. Gayunpaman, nasa Aqua Soul din na nakilala niya ang dalawang matatanda na tumulong sa kanya na hatulan ang Nirvana Golden Bones. Mula sa mahalagang sandali na iyon, sumakay si James sa kanyang pag-akyat, pag-secure ng Aqua Soul, na inaangkin ang masalimuot na demonyong Tayback, at binibigyan ng pahintulot ang kanyang mga kasama na linangin sa loob ng Golden Palace. Nakamit niya ang maraming kamangha-manghang mga feats, kabilang ang pagkuha ng Historial Wind Spirit at ang kanyang kasunod na pagpasok sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Doon, nakuha niya ang kanyang panghuli gintong katawan, ang matapang na tower, at naging pinuno ng lupain ng Forlat. Pagbabalik sa pamilyar na lugar, hindi mabilang na mga alaala ang nagbaha sa isip ni James. Naaalala niya ang lahat na para bang nangyari ito kahapon. Tiningnan ni Layla si James at tinanong, naaalala mo pa ba ang lugar na ito? Narito na nakamit mo ang Nirvana Golden Body, kaya pinalitan namin ito ng Nirvana Palace. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng Jade Mora Empire. Ang mga utos na inilabas mula sa lugar na ito ay nagsisilbing simbolo ng aming imperyo. Dito sinadya ng Jade Mora Empire ang mga makabuluhang bagay o nagtitipon sa iba pang mga pinuno ng sekta. Panipi. Sinuri ni James ang paligid ng emosyonal, at pagkatapos ay tinanong niya, bakit ito ay iniwan? Mahinahon na sinabi ni Layla, ang mga oras ay naiiba ngayon. Sa pagbabante ng digmaan, ang lahat ay nabigla sa kanilang mga tungkulin. Si Rubella ay namamahala sa ikalawang antas at relo sa daanan ng HUD. Pinangangasiwaan ni Yancy ang unang antas at nakalagay sa pagbuo ng teleportation. Tulad ng para sa 8 hangganan ng lupain ng Forlat, pinangangalagaan sila ng maraming mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan mula sa sekta ng Bihaterm at sekta ng Sanctum. Nagtanong si James, at ano ang tungkol sa iba pang mga legion at sekta? Agad na sumagot si Layla, naayos na sila. Sa ikatlong antas ng Forlat Land, makikita mo ang kagalang-galang na Dragon Legion ni Taran, ang mapagmataas na Dragon Legion ni Jurit, at ang alamat ng Cairo na si Legion. Samantala, ang madugong Dragon Legion ng Hershaya, maluwalhating Dragon Legion ni Zizel, ang matalinong Dragon ng Maxine, at ang matapang na Dragon ng Talvolay ay nakalagay sa ikalawang antas. Ang unang antas ay para sa mga ordinaryong nilalang na walang mga kaakibat na sekta o mga may mas mababang ranggo ng paglilinang upang makipagsapalaran upang mapalago at mapabuti ang lakas ng kanilang mga puwersa. Kasama ang unang antas, ipinagmamalaki ng aming imperyo ang 2 pangunahing sekta at ika-8 legion na hanggang sa 2 trilyong nilalang. Pakikinig sa ulat ni Layla, tumanggaw si James sa kasiyahan. Maaari niyang maisip ang napakalawak na pagsisikap na sina Layla, Rebella, at Zeisha ay namuhunan upang baguhin ang isang magulong lugar sa kasalukuyang estado nito. Ang lahat ng mga paksayon ay naayos sa kanilang kasalukuyang form. Naaalala ang pagkubkob na kanilang naharap mula sa bagong alyansa at matuwid na alyansa sa panahon ng digmaan, kasama ang pagkawala ng mundo ng Zindaros Genesis at Sanctum Genesis World, ganap na nawalan sila ng koneksyon sa madilim na mundo, Skynet, at sekta ng Lostes. Sa kabila ng kalawakan nito, ang lupain ng Forlat ay naging isang nakahiwalay na santuaryo. Sa loob, malayang gumagala ang mga madilim na nilalang, habang ang mga makapangyarihang kalaban ay dumadaloy sa labas,
na ginagawang hamon ang kaligtasan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang pinalawak ni James ang kanyang kamay, na tinawag ang gintong katawan na itinapon niya sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Di nagtagal, huminto ito mismo bago si Layla. Si Layla ay nanatiling binubuo matapos makita ang napakagandang likhang gintong katawan. Ito ay maliwanag na nakita na niya ito at alam ang tungkol sa hangarin ni James. Malumanay na sinabi ni James, panahon na ikaw ay pagsamahin. Sa hindi inaasahan, umiling-iling si Layla bilang tugon. Kinwestiyon ni James, ayaw mo ito. Tiningnan ni Layla ang gintong katawan sa harap niya at sinabing, sino ang hindi nais ng isang gintong katawan at ang pagkakataon na pumasok sa ranggo ng Zeklan. Gayunpaman, hindi ko ito makukuha sa aming kasalukuyang mga kalagayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,604. James ay nagtanong na may nakasimangot, bakit? Bumantong hininga si Layla at sumagot, nagpapatakbo kami ng ilang mga pagsisiyasat. Mayroon ng 2 mga powerhouse sa itaas ng ika-5 ranggo ng Zeklan sa Genesis Worlds. Tinawag nila ang Tai Chi Messenger. Kahit na pumasok ako sa ranggo ng Zeklan, hindi nito mababago ang aming sitwasyon. Sasayangin ko lang ang limitadong mapagkukunan ng Forlat Land. Sa halip, mas mahusay na gamitin ang mga mapagkukunan sa pagsasanay sa mga tao sa ranggo ng Quasi-Deklan. Sa pamamagitan nito, hindi bababa sa magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na ipagtanggol ang aming tahanan. Tumawa si James matapos marinig ang sagot niya. Si Layla ay nanatili sa loob ng lupain ng Forlat, pinoprotektahan ito ng matagal, at hindi napansin sa sitwasyon sa labas ng mundo. Agad niyang ipinaliwanag ang kasalukuyang mga uso ng mga mundo ng Genesis matapos niyang iwanan si Yin. Tiningnan siya ni Layla sa pagkabigla at tinanong, sa madaling salita, wala pang mga powerhouse sa ranggo ng Zeklan dito. Pagkatapos, anong taas ang naabot mo sa iyong paglilinang? Tumugon si James, nasa ika-5 ranggo ako ng Zeklan kahit na malayo pa ako sa Tai Chi, sapat na akong tumayo sa mga mundo ng Genesis. Huminga ng malalim si Layla. Nagulat sa biglaang paghahayag. Hindi niya inaasahan na bumalik si James. Nagpatuloy si James, na nagpapaliwanag, ang matuwid na alyansa ng mundo ng Genesis, bagong alyansa, at paksayon ni Gladwin ay nasa digmaan ngayon. Hindi sila magkakaroon ng oras upang maabala sa amin. Gumawa ako ng isang tulay ng langit upang buksan muli ang isang daanan sa pagitan ng madilim na mundo at ng lupain ng Forlat. Ang Skynet ay konektado din sa pagitan ng dalawa. Pinakamahalaga, nakakuha ako ng pahintulot ng batas ng mga landas na magtatag ng isang makalangit na landas dito. Mula ngayon, ang lupain ng Forlat ay hindi na magiging isang lugar ng walang binyag ng pagdurusa sa langit. Magkakaroon kami ng isang envoy ng pagdurusa mula sa batas ng mga landas. Gayunpaman dapat tayong mag-ingat. Ang envoy ng pagdurusa ay hindi madaling makausap, ngunit magiging patas kaysa kay Tai Chi. Ang lahat ay batay sa karma at pagdurusa. Huminga ng malalim si Layla ngunit umiling muli ang ulo. Ano ang mali? Ayaw mo pa bang tanggapin ito? Nagdilim ang mukha ni James. Tiningnan siya ni Layla at tinanong, ako ba ang nag-iisang tumatanggap ng isang gintong katawan? Paano mo ipapaliwanag ito sa Rebella, Yancy, at Zeisha? Naabot din nila ang punto kung saan ang kailangan nila ay isang gintong katawan upang maabot ang ranggo ng Zeklan. Nahuli si James, hindi inaasahan na magkaroon siya ng gayong mga alalahanin. Nag-aalala si Layla, kahit na ang aming imperyo ay tila nagkakaisa sa ibabaw, ang aming panloob na relasyon ay medyo komplikado, kami ay natipon dito dahil ipinangako ka namin, at dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Ang iyong presensya dito ay mas epektibo sa pag-stabilize ng mga puso ng mga tao kaysa sa isang gintong katawan. Dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Si Layla ay laging lumilitaw na malamig at mayabang, na tila nais na itulak ang mga tao na libo-libong milya ang layo sa kanya. Gayunpaman, lagi siyang tumingin sa mas malaking larawan at napakamarunong. Sa mga aspeto na ito, hindi siya katumbas ng sinumang nasa imperyo. Tumanggi siyang tanggapin ang gininto ang katawan, na natatakot na may lalagay ito sa kanya sa isang kawalan at guluhin ang matigas na balanse ng imperyo. Hindi mapigilan ni James na magtaka sa pambihira ng isang babae na may ganitong konfidante, malakas na pagkatao, at pananaw.
Sinabi ni Layla, itago ang gintong katawan para sa akin, mahinang hininga ni Layla. Panatilihing ligtas ito para sa akin. May darating na oras na kakailanganin ko ito, ngunit ang oras na iyon ay hindi ngayon. Inimbak ni James ang gintong katawan at nagulat na nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6605. Ang mga chimes ng Golden Bell ay sumigaw sa iba't ibang antas ng Forlat Land. Sa isang mahiwagang lokasyon na nakalagay sa loob ng undulating bundok ng ikalawang antas ng lupain ng Forlat, sina Taran at Jurit ay nakikibahagi sa isang laro ng chess. Nakaposisyon sa paligid ng isang malalaking chessboard, tinitigan nila ang nagniningning na itim at puting piraso na magkakaugnay na lumikha ng isang komplikadong pattern. Sinuri ni Taran ang mga piraso ng chess, hinaplos ang kanyang balbas, at tumawa ng taos puso. Paano mo tatalikuran ang mga tides, Dragon King? Tumingin si Jury sa chessboard, medyo napahiya. Ang kanyang mga labi ay umiikot habang sinabi niya, aabutin lang ako ng isang hakbang. Isa lang. Tumingin si Taran kay Jurit at sinabing, kapag ginawa ang isang paglipat, walang silid para sa panghihinayang. Natatakot ako na kailangan mong ibigay ang libu-libong mga high-grade course na nakuha lamang ng iyong legion. Sabik na sinabi ni Jury, hindi mo ito magagawa, wizard. Nanalo ako sa huling 2 laro. Ano ang mga iyon? Nagretort si Taran, nanalo ka lang dahil niloko ka. Mayroon kang talagang masamang sportsmanship. Dapat ba nating dalhin ang kasong ito sa kaliwa at kanang Grand Lords? Si Jurit ay nawawala sa mga salita. Sa sandaling iyon, ang mga chimes ng isang kampanilya ay umabot sa kanilang mga tainga. Nang marinig ito, ang kanilang mga browser ay lumabo. Titi ang banal na kampanilya. Paalala ni Jurit. Tumingin si Taran kay Jurit, na nagsasabi, ilang beses itong nagrang. Dapat itong maging mahalaga. Ang aming imperyo ay maaaring nasa panganib. Magmadali tayo sa Golden Palace. Matapos ang maikling palitan, ang dalawa ay naging materialized sa 2 light ray at nawala mula sa lugar. Samantala, sa pangalawang antas ng lupain ng Forlat, isang kapansin-pansin na figure na may isang payat na kamay ay nakikipag-usap sa isang pangkat ng mga nakaluhod na nilalang sa daanan ng HUD. Sa kabila ng Katanji tanging kagandahan ng babae, ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng isang malamig na lamig. Hindi namin ito gagawin muli, tamang Grand Lord. Mangyaring hayaan tayo, isang tao mula sa pangkat na nagmamadali na humingi ng tawad. Ang iba ay mabilis na nagkautod pagkatapos ng kanyang kasiyahan. Ang magandang babae ay sumigaw, ikaw ang cream ng ani sa gitna ng mga gwardya ng aming imperyo, ang pinakapiling puwersa. Gayunpaman ay nang ahas kang huwag pansinin ang mga patakaran at masusuklian ang mahina. Ngayon, inaapi mo ang mahina. Susubukan mo bang sakupin ang kontrol ng aming imperyo bukas? Ang pangkat na nakaluhod sa lupa ay natakot at humingi ng awa. Inutusan ng magandang babae, patayin mo sila. Hindi ko pinapayagan ang mga mapagmataas na mangmang na umiiral sa ilalim ng aking utos. Maraming mga nagpapatupad ng batas ang agad na nagtaas ng kanilang mga kutsilyo. Sa ilang mga malulutong na tunog, ang mga nagkasala ay pinugutan ng ulo. Ang kanilang mga bangkay ay nagbago pabalik sa kanilang tunay na mga porma. Pagkaraan nito, nakolekta ni Rebella ang kanilang mga bangkay sa kanyang special storage. Bumantong hininga si Rebella, at sinabing, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Kung ito ay kahit saan pa at sa ibang oras, maaari mong ilandi ang lahat ng gusto mo. Gayunpaman, kami ay mga gwardya sa daanan ng HUD. Ito ang pinakamahalagang hangganan ng ating imperyo. Ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay hindi bababa sa 9 na pagdurusa ng Uris Wandale rango. Gayunpaman, sa harap ng kanilang babaeng commander, si Rubella, nagpakita sila ng kumpletong pagsumit. Siya ang puso ng Jade Mora Empire's Royal Guards. Sa sandaling iyon, ang isa pang figure ay sumabog sa walang bisa at lumapag sa tabi ng mga rebela. Si Zaisha, na lumitaw, ay nagsabi, ang banal na kampanilya ay si Rang, MS. Ang mukha ni Rebella, ay agad na naging malamig. May masamang nangyari. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6607. Leaders mula sa buong Jade Mora Empire ay mabilis na nagtipon sa palasyo ng Nirvana. Sa kasamaang palad,
Ang kapaligiran ay hindi isang masayang okasyon. Sa halip, ito ay panahunan at nakakabahala. Ang bawat tao'y may solemne na ekspresyon, alam ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng mga chimes ng banal na kampanilya. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita si Maxine mula sa gitna ng karamihan. Ano ang nangyayari kay Layla? Sinigawan niya ang banal na kampanilya ngunit hindi lumitaw. Ano ang kahulugan nito? Mabilis na hinayla ni Hershaya ang kanyang mga manggas, binabalaan siya na huwag nang magsalita pa. Gayunpaman, kasunod ng mga reklamo ni Maxine, ang ilan sa mga mahahalagang figure ng Dark World ay nagsimulang gumalaw din. Naglalaro ba sa amin ang Kaliwa Lord? Palagi siyang gumagawa ng isang malaking pakikitungo sa wala. Ang paggawa ng lahat ng mga hindi kinakailangang bagay na ito upang patunayan ang kanyang awtoridad. Marami tayong dapat gawin. Sino ang may paglilibang upang i-play kasama ang kanyang mga laro? TF walang magandang dahilan kung bakit niya pinangungunahan ang kampanilya, hindi ako madali sa kanya. Ang aming tamang Grand Lord ay mas mahusay. Siya ay maaasahan at mapagpas siya. Sa bawat pangunahing labanan, palagi siyang sinisingil sa unahan at nakipaglaban sa tabi namin. Hush, lahat, narito ang tamang Grand Lord. Habang nagklamor ang karamihan, pumasok sina Rubella at Zacia sa bulwagan. Tamang Grand Lord. Nang makita si Rubella at ang Zacia, ang karamihan ng tao ay sabay na yumuko sa paggalang. Nagscan sila ni Rubella, tumanggaw ng basta-basta, at sinabing, ano ang kaguluhan? Wala bang kagyat na pagtawag ng banal na kampanilya? Ang kanyang mga salita ay agad na nagpukaw ng hindi kasiya siya ng lahat, na nag-uudyok sa lahat na mag-ungol at magreklamo. Naguguluhan din kami, tamang Grand Lord. Kami ay tinawag, ngunit ang kaliwang Grand Lord ay wala nang makikita. Ano ang nangyayari? Ang banal na kampanilya ay ang pinakamataas na pagkakasunod-sunod ng pagtawag ng aming Jade Mora Empire. Paano ito magagamit para lamang sa flaunt power? Tamang Grand Lord, ikaw at siya ay parehong hinirang ng aming Emperor bilang mga pinuno ng Forlatland. Kayong dalawa ay pantay na nakatayo. Hindi natin hahayaan na patuloy siyang gawin ayon sa gusto niya. Ano ang pinag-uusapan mo? Nasaktan ka ba ng kaliwa Grand Lord? Ano ang pinag-uusapan mo sa kanya sa mga ganitong paraan? Eksakto. Buong puso niyang inilaan ang sarili sa paglaki ng Jade Mora Empire. Hinaylan niya ang walang malasakit na rebela at mamulong, mangyaring itigil ang mga ito ng mabilis. Bisitahin ang novelebook.com upang mabasa ang buong nilalaman. Bakit hindi mo ito nagawa? Nag-atubiling magsalita si Zacia. Kung makikialam siya, kumilos na siya. Ngunit ngayon, ang imperyo ng Jade Mora ay nahahati sa dalawang pangunahing paksayon. Ang dalawang pangunahing puwersa, na pinangunahan ni Yancy at ang mga matatanda ng sekta ng Sanctum, ay malakas na suportado ang kaliwang Grand Lord, si Layla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6606. Nang walang pag-aalangan, umikot si Rubella at sumigaw, Celestial Majors, Celestial Generals. Habang bumagsak ang kanyang tinig, higit sa 100 mga numero ang agad na lumitaw sa harap niya, lumuhad sa isang tuhod. Patibay ang lahat ng mga mahahalagang checkpoints ng daanan ng HUD, at makuha ang iba't ibang mga legion upang makapasok sa antas ng isang kahandaan sa labanan. Gayun din, ang mga pagpapadala ng mga taga-subaybay upang mangalap ng impormasyon sa lahat ng mga aspeto ng rehiyon ng demonyo at ang pinagmulan ng mundo. Kung mayroong paggalaw ng mga malalaking hukbo, mag-ulat ka agad. Kung biglang umaatake ang kaaway, hindi na kailangang mag-ulat, counterattack lang, utos ni Rebella na may hindi mapag-aalinlanganan na tono. Ang 5 mga majors ng Celestial at ang 8 mga general ng langit ay kinilala ang kanilang mga order ng sabay-sabay, pagkatapos ay nagkalat sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos lamang ay inalog ni Rebella ang nagniningas na pulang balabal sa likuran niya at lumingon kay Zacia, na nagsasabing, hayaan. Ang dalawa sa kanila ay agad na nawala mula sa lugar sa isang flash. Sa unang antas ng lupain ng Forlat, si Yancy, ang dating pinuno ng sekta ng Bihaterm, ay sinisiyasat ang kanilang mga panlaban. Mula nang madala sa ilalim ng kontrol ni James, sumailalim si Yancy sa isang dramatikong pagbabagong anyo. Kapag napansin bilang isang taong walang kakayahan, siya ay tumayo ngayon bilang pinakamay kakayahang marshal sa loob ng Jade Mora Empire.
Matapos marinig ang mga chimes ng kampanilya, agad siyang lumipad patungo sa ikalawang antas ng lupain ng Forlat. Sa paglalakbay, bumagsak siya sa Hershaya, Cairo, at Zizel. Tulad ng malapit na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, sila ay nag-ambala sa pamamagitan ng isang ilaw ng taybak na nagmamadali patungo sa kanila mula sa malayo. Lumitaw si Maxine mula sa ilaw ng taybak at tumayo sa harap ng lahat. Sabik na tinanong niya, "Ano ang nangyayari, Commander Yancy?" Bumantong hininga si Yancy at sumagot, "Hindi rin ako sigurado." Si Layla ay palaging maingat sa paggamit ng banal na kampanilya. Kung 3 beses si Rang, kagyat. Gayunpaman, patuloy na umuulan ng buong buo. Ang aming imperyo ay dapat na nahaharap sa isang pangunahing krisis. Si Maxine furrowed ang kanyang mga browser ng mahigpit sa katahimikan. Tiningnan ni Cairo si Maxine at sinabing, "Alam ko na ang iyong relasyon kay Layla ay pilit, ngunit ang kaligtasan ng imperyo ay mas mahalaga ngayon. Hindi ka dapat mapalitan ng emosyon." Si Hershaya ay pumapasok, na nagsasabing, kahit na si Layla ay hindi mula sa madilim na daigdig, personal na pinili siya ni James bilang Grand Lord ng Forlat Land. "Hindi namin," nagambala si Maxine, na nagsasabing, "Sige. Hindi na kailangang sabihin pa. Nararamdaman ko lang ang mga bagay na hindi patas para sa Rubella. Hindi ako sang-ayon sa mga di makatwirang paraan ni Layla. Kahit na, alam ko ang aking mga hangganan." Lahat ay nagbuntong hininga sa kanyang mga salita. Kinakatawan ni Maxine ang mga tinig ng maraming nilalang sa madilim na mundo. Hindi siya nasisiyahan sa ilan sa mga kilos ng kanilang kaliwang lola. Gayunpaman, pinigilan niya mula noong ang Jade Mora Empire ay malamang na nahaharap sa isang pangunahing krisis. Sa isang mahalagang oras na tulad nito, kailangan nilang maiwasan ang panloob na salungatan at magtulungan. Matapos ang isang maikling pagpapalitan ng mga salita, nagmamadali silang patungo sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Sa kasamaang palad, hindi pa nila nakamit ang mga resulta na nais nila. Nang marinig ang kampanilya, mabilis silang umatras mula sa larangan ng digmaan. Tanong ni Noel, "Kailangan ba nating pumunta?" Ang mga chimes ng banal na kampanilya ay mga panawagan. Kami rin ay mga miyembro ng Jade Mora Empire. Kahit na dumating ang isang mahiwagang powerhouse, dapat pa rin tayong tumugon. Ito ay isang bagay ng katapatan. Si Tia Layla ay nasa isang matigas na posisyon. Maraming tao ang hindi nasiyahan sa kanya. Ang mga chimes ng banal na kampanilya ay nagpatuloy sa buong lupain ng Forlat. Sa sandaling iyon, parang ang buong imperyo ay handa para sa labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6608. Sandali, ang pangkat na nagmula sa madilim na kaharian, na pinamumunuan ni Maxine, ay suportado ng rebela. Ang Jade Mora Empire ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit ang isang bagyo ay nagluluto mula sa loob nito. Ito ay isang dinamita na maaaring sumabog sa anumang oras. Sa sandaling iyon, parang ang kanilang salungatan ay malapit ng sumabog. Kapag ang Jade Mora Empire ay nahulog sa panloob na pag-aaway, ang mga hounds ng Tai Chi ay sasamantalahin ito at magiging isang recipe para sa kalamidad. Nababahala, si Zeisha ay malapit ng makialam. Gayunpaman, nakita niya sina Layla, Winnie, at Noel, na umaakyat sa pinakamataas na platform ng bulwagan. Sa sandaling lumitaw si Layla, ang dalawang paksayon ay naglagay ng kalahati sa kanilang laban at ang bulwagan ay nahulog sa katahimikan. Tumayo si Layla sa pinakamataas na platform at tiningnan ng malamig ang lahat. Narinig niya ang kanilang mga pag-aaway sandali lamang. Nahaharap sa kanyang katahimikan, ang mga pangunahing miyembro ng Empire ng Jade Mora ay nadama ang kanilang mga spines. Ang mga taong matino ay tahimik na bumalik sa karamihan. Ang pangkat ng mga matatanda mula sa dalawang sekta na sumuporta kay Layla ay malamig na sumingit at umatras sa kaliwang bahagi ng bulwagan. Sa sandaling iyon, lumapit sina Rebella at Zeisha sa platform at tinanong, "Bakit mo nagring ang banal na kampanilya, naiwan si Grand Lord? Nasa panganib ba ang ating imperyo?" Habang nagsasalita, umakyat si Rebella sa hagdan at huminto sa tabi ni Layla. Walang emosyonal na sinabi ni Layla, "May ipahayag ako. Gusto kong magbitiw mula sa aking posisyon sa Jade Mora Empire." Ang karamihan ng tao ay agad na ipinadala sa isang kaguluhan. Hindi alintana kung sila ay nakipagtulungan kay Layla o hindi,
Sila ay nasaksak ng bigla ang balita. Ano? Ano ang sinabi mo lang? Mas nagulat pa si Rebella sa biglaang desisyon ni Layla. Si Layla ay paulit-ulit inanunsyo ko ang aking pagbibitiw mula sa aking posisyon sa Jade Mora Empire, umungal si Rebella, hindi ka ba nababaliw? Nagpahayag lamang sila ng hindi kasiya siya. Bakit ka maalat tungkol dito at gumawa ng isang malaking pag-aalsa? Mabilis na namagitan si Zeisha, na nagsasabing, hindi ka dapat kumilos ng walang pananagutan, iniwan ang Grand Lord. Ang aming imperyo ay may parehong panloob at panlabas na mga problema. Bukod dito, kami ay nakahiwalay at walang magawa. Nakagambala si Layla, na sinasabi ng mahinahon, hindi na kami nakahiwalay at walang magawa. Hindi ka ba pinangarap na iwanan ang lupain ng Forlat at makisali sa labanan? Ngayon na ako ay nagbitiw, hindi kita hadlangan na gawin ka hanggat gusto mo. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. Hindi nila inaasahan ang kanilang kaliwang Grand Lord, na palaging malakas, domineering, at mapagpas siya sa larangan ng digmaan, na biglang pumili upang magbitiw. Sumakay kaagad si Yancy at sinabing, hindi mo lang kami maiiwan, MS. Layla, ang Jade Mora Empire ay babagsak. Ang iba pang mga matatanda na sumusuporta kay Layla ay nagpahayag din ng kanilang tindig. MS. Layla, alam namin ang iyong mabuting hangarin. Hindi ka nila naiintindihan, ngunit tatayo kami sa iyo. Ang paggalang namin sa iyo ay pangalawa lamang sa aming emperador. Ang aming emperador ay ang aming kataas-taasang pinuno at pananampalataya. Nag-aalinlangan ka sa akin. Hindi ako isang madilim na pagkatao at hindi lumahok sa pakikibaka upang sakupin ang lupain ng Forlat. Hindi rin ako nauugnay sa emperor. Ako ay isang tao lamang mula sa sekta ng Timaeus na sumuko sa kanya at hindi karapat-dapat na mamuno. Bukod dito, pinilit ko ang lahat na manatili sa lupain ng Forlat at pinigilan ka mula sa pakikipaglaban sa mga hounds ng Tai Chi. Ang mga matatanda na sumuporta kay Layla, sa kabilang banda, ay sumulyap sa magkasalungat na paksayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6609. Layla ay inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabing, hindi ko talaga balak na ipaliwanag ang anumang bagay dahil hindi na kailangan. Gayunpaman, tila kinakailangan ito ngayon. Hindi ko nais, ngunit ang ilang mga tao ay kailangang marinig ito. Ang bawat tao ay nakataas ang kanilang mga ulo, tinitingnan si Layla na may mga komplikadong ekspresyon. Ipinagpatuloy niya, lahat kayo ay lumahok sa labanan upang lupigin ang mundo ng Zindaros Genesis at Sanctum Genesis World. Sa labanan na iyon, marami sa atin ang malubhang nasugatan. Si Zitlali ay nasugatan din. Ang Solstice Alliance ay may halos 600 casualty ng mga miyembro sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandeong Rango. Kung hindi dahil sa desperadong pagtatangka ni Truett na protektahan kami, ganap kaming mapawi. Hindi kami nabubuhay upang makita ngayon. Gayunpaman, wala kaming ideya kung buhay pa ba siya. Bukod dito, nawala ang aming tanging daanan sa sekta ng Iuses, Skynet, at madilim na daigdig. Ibinaba ng lahat ang kanilang ulo sa paalala. Personal nilang naranasan ang kalupitan ng labanan na iyon. Ito ay isang matapang na labanan na dumating na may maraming dugo. Kahit na, natapos ito sa kanilang trahedya pagkatalo. Bago ang labanan na iyon, sina Truett, Yancy, Zitlali, at gumawa ako ng mga kalkulasyon. Kahit na sina Yakiz at Gladwin ay sumali sa mga puwersa, ang Solstice Alliance ay may 70% na pagkakataon na manalo. Pagkatapos ng lahat, ang bagong alyansa at matuwid na alyansa ay makabuluhang hangina pagkatapos ng sakuna ng mga mundo ng Genesis. Tumahimik si Layla at naskan ang lahat sa bulwagan. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya, ngunit kami ay natalo ng malungkot kahit na ito lamang ang bagong alyansa at halos 30% ng matuwid na alyansa, na may isang kalaban lamang sa ranggo ng Quasi-Declan. Bakit sa palagay mo nawala kami? Ito ba ay dahil hindi tayo makatayo laban kay Yakiz? O dahil ba ito sa ambush ni Hetsema? Galit na hinawakan ni Layla ang kanyang kamay at sumigaw, hindi rin. Maaaring tumayo ako kay Yakiz. Tulad ng para sa iba pang mga kalaban, ang aming Solstice Alliance ay may ganap na itaas na kamay. Tinitigan ni Rebella si Layla at tinanong, kung gayon bakit?
Tumingin si Winnie kay Rebella at sumagot, ito ay dahil sa isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan ay lihim na lumahok sa labanan na iyon, Tia Rebella. Tumango si Noel at nagmadali na nag-chime, tama iyon. Kung hindi, hindi tayo mawawala ng labis. Lahat ng naroroon ay nasa isang kaguluhan, hindi makapaniwala sa isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Sumingit si Maxine, ano ang isang biro? Nakita mo na ba ang isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan bago? Nakalak ni Winnie ang mga mata kay Maxine at matatag na sumagot, mayroon ako. Kinumpirma din ni Noel, ako rin. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng Diyos. Inilunsad ni Maxine ang kanyang mga mata at sinaway, kayong dalawang brats. Pinanganib niya ang kanyang buhay upang kumita sa amin ng pagkakataong makatakas. Kung mayroong mga powerhouse sa mga mundo ng Genesis, maaaring hindi sila magkaroon ng pagkakataon na lumaban kahit na matapos na umalis sa lupain ng Forlat. Hindi katakataka na paulit-ulit na itinanggi ni Layla ang kanilang kahilingan na iwanan ang lupain ng Forlat upang labanan at pinarusahan sila. Nakaharap sa kanilang mga akusasyon at hinala, hindi siya kailanman namumulaklak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,610. Higit na oras, nakuha niya ang reputasyon bilang isang taong mapang-api at walang pag-aalaga sa buhay o kamatayan ni James, na nais na sakupin ang Jade Mora Empire para sa kanyang sarili. Ngayon, napagtanto nila na nagawa niya ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Kahit na si Rebella ay hindi tatayo ng isang pagkakataon laban sa isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Ang bulwagan ay nahulog sa kompletong katahimikan. Bumantong hininga si Layla, at sinabing, nasabi ko na kung ano ang kailangan ko. Kung tungkol sa kung paano mo iniisip ang tungkol sa akin o pagdududa sa akin, hindi mahalaga. Tumigil ako, at sa wakas ay makapagpahinga. Matapos magsalita, inalis ni Layla ang kanyang kamay at sumigaw, Noel, Winnie. Hayaan na, dapat tayong mag-concentrate sa paglilinang. Pinangunahan ni Layla ang dalawang magkakapatid sa platform at lumakad sa ilalim ng nakagulat na mga titig ng lahat. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin kanina? Bakit maghintay hanggang ngayon? Sigaw ni Rebella na may walang pag-asa na ekspresyon. Dahil tulad mo, may panaginip ako at matatag na naniniwala sa aming emperador. Alam kong babalik siya. Kung sasabihin ko ito ng maaga at iling ang aming moral, ito ay karaniwang hatulan ang ating imperyo hanggang kamatayan, sagot ni Layla. Sigaw ni Rebella habang pinapanood niya si Layla na lumakad palayo, at biglang bumagsak sa lupa. Huwag pumunta. Mali ako. Ang bawat tao'y agad na nasnap mula sa pagkabigla at lumuhad. Huwag umalis, ako. Layla, mali kami. Naririnig ang kanilang pag-iyak, huminto si Layla sa pasukan. TM ang isa na nararapat na mamatay ng higit. Maaari mo akong parusahan. Hindi ko na naiintindihan ka at naging dahilan upang ikaw ay magdusa ng labis na kawalan ng katarungan. Handa akong mamatay upang magsisi para sa aking mga aksyon. Humihikbi si Maxine. Hindi mo na kailangan. Umiling-iling si Layla, sinusubukan na huwag hayaang bumagsak ang luha. Sa sandaling iyon, nadama niya ang ginhawa mula sa kanyang pasanin at mga akusasyon. Hindi ito dahil sa wakas ay inihayag niya ang katotohanan, ngunit dahil sa wakas ay bumalik na si James. Ngayon, maaari siyang magpahinga at gumawa ng mga plano para sa kanyang sarili. MS. Sa sandaling iyon, ang isang mapang-akit na tao sa isang itim na balabal ay umakyat sa pinakamataas na platform. Tumayo siya sa likuran ni Rebella na may matapang na tower sa kanyang kamay. Siya ay tulad ng isang nag-iisa na lobo, na hindi nagpapakita ng emosyon. Tiningnan niya ang paningin sa harap niya, na hindi pangkaraniwang tahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,611. Ang pag-alis ni Layla ay isang suntok sa lahat ng mga powerhouse ng Jade Mora Empire sa pangunahing bulwagan. Hindi rin niya pinayagan silang makaramdam ng panghihinayang at pagkakasala. Ito ang kanilang kasalanan, biglang bumangon si Yancy at umungol, nang walang proteksyon ng kaliwang Grand Lord, gagawin mo ba, Maxine, Talvolay, Zizel, sino ka ba ngayon?
Kung ang kaliwa Grand Lord ay hindi mapanganib ang kanyang buhay na masira sa Elixir Vault ng Timaeus Sekta at makakuha ng hindi mabilang na mataas na ranggo ng mga elixir, maaari mo bang maabot ang ranggo ng Quasi-Declan at ang rurok ng Euriswandale Ranks 9th Tribulation? Sapat na. Tumayo si Zeisha at nagalit, bakit kayo mga lalaki nagtatalo pa rin sa oras na ito? Kailangan nating maghanap ng paraan upang maibalik ang kaliwang Grand Lord. Nang marinig ang mga salita ni Zeisha, mabilis na bumangon sina Taran at Jurit sa lupa. Oo, ang kaliwang Grand Lord ay ipinagkatiwala ng kanyang kamahalan. Hindi niya iiwan ang lupain ng Forlat. Dapat tayong mag-isip ng isang paraan upang makagawa para dito, sabi ni Taran. Kayo ay masyadong bata at mapusok. Iyon ang dahilan kung bakit ang sitwasyon ay umabot sa ganitong sukat. Mag-isip tayo ng isang paraan noon, dagdag ni Jurit. Habang ang dalawang mataas na iginagalang na matatanda ay sumulong at nagsalita, ang mga nabubuhay na nilalang sa bulwagan ay tumayo at nagsimula ng isang talakayan. Hindi pa nila ito nagkakaisa. Ito ang unang pagkakataon na nag-aalala sila tungkol sa Lady Devil na hindi nila nasisiyahan. Pinakinggan ni James ang kanilang mga talakayan at natagpuan ang kanilang mga ideya na katawa-tawa. Ang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang ay hindi maintindihan si Layla. Kung ang huli ay nagpasya sa isang bagay tungkol sa isang bagay, kahit na hindi siya makumbinsi ni James, hayaan silang mag-isa. Alam ni James na si Layla ay hindi isang maliit na tao. Hindi siya iiwan dahil lamang sa mga nabubuhay na nilalang ay nagreklamo tungkol sa kanya at hindi siya iginagalang. Pagod lang siya. Dahil bumalik si James, nang ahas siyang kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, ayaw ni James na makialam sa pangkat ng mga nabubuhay na nilalang ngayon. Ang mga nabubuhay na nilalang dito ay ang lahat ng mga piling tao na pinili niya mula sa madilim na mundo. Ipinagmamalaki nila at may sariling pag-uugali. Wala sa kanila ang maaaring matame. Habang mabilis na bumuti ang kanilang paglilinang, kahit na sila ay prouder. Ito ang pinakamahusay na gamot para sa kanila na makaramdam ng pagkakasala at mapagtanto ang kanilang mga isyo matapos na umalis si Layla sa kanyang trabaho at umalis sa galit. Kaya, kinuha ni James ang isang bote ng Chaos Absinthe at lumakad papunta sa upuan sa likuran niya. Umupo siya at nagsimulang uminom. Sa pagtingin sa kung gaano nababahala ang mga nabubuhay na nilalang, pareho siyang nagagalit at masaya. Maya-maya, ang unang tao na napansin na mali tungkol sa sitwasyon ay si Rebella, na pinakamalapit kay James. Tumalikod siya. Kapag nakita niya si James, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang bibig sa kawalan ng paniniwala. Sa kabilang banda, umiling lang si James sa kanya, sinabi sa kanya na huwag gumawa ng isang ingay. Pinigilan ni Rebella ang pagkabigla at kaguluhan sa kanyang puso bago pumunta kay James. May gusto siyang sabihin, ngunit ang mga salita ay hindi lalabas sa kanyang bibig. Para bang may natigil sa kanyang lalamunan. Ang taong nawawala at iniisip niya ay lumitaw sa sandaling ito. Ang lahat ng mga salitang nais niyang sabihin ay naging luha. Sigaw niya ng maganda. Maya-maya, biglang lumingon si Taran. Nang makita niya si James na nakaupo sa kanyang upuan, sumigaw siya at tumalon. Sa sandaling nakita nila si James, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang ilan ay nabigla, ang ilan ay nagtaka, at ang ilan ay nasa sabik. Ngunit ang karamihan sa kanila ay natigilan. Hindi rin natin kailangang maalala. Wala akong maraming mga handgal na kaibigan. Kapag nagsalita siya, ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6612. Dapat itong isang bitag. Itinatag ba ng kaliwa Grand Lord ang bitag na ito? Dapat alam niya na bumalik ang Emperor, kaya itinayo niya ang sitwasyong ito upang painitin ang mga ito. Nais niyang makita ng Emperor kung anong uri ng mga nabubuhay na nilalang sila. Hindi ba kayo magpapatuloy sa talakayan? Hinabol ni James ang labi niya. Dahil hindi ka makikipag-usap, hayaan mo ako. Lahat ay naabak. Pagkatapos, ang kanilang mga ekspresyon ay naging mahigpit. Lumuhad si Yancy sa lupa kay James na excitedly. Maligayang pagdating, ang iyong kamahalan. Pagkatapos, ang karamihan ng tao na natigilan kaagad ay lumuhad sa lupa. Sigaw nila ng excited, maligayang pagdating, ang iyong kamahalan.
Nang makita na ang lahat ay lumuhad sa lupa, si Rebella ay nagmamadali na pinunasan ang kanyang luha at lumuhad kay James. Ano ang ginagawa mo? Walang sinabi si James, sino ang nagsimula sa iyong kamahalan na bagay? Napakasama nito. Lahat ay nagpalitan ng sulyap. Pagkatapos, lumingon sila upang tumingin kay Rebella. Itinaas ni Rebella ang kanyang ulo nang walang takot. Ako ang nagsimula nito, Master. Mahusay. Tumingin si James kay Rebella. Galit siya. Napakatagal nito. Hindi ko inaasahan na maging ganito ka. Nang marinig niya iyon, pinatok ni Rebella ang kanyang ulo sa lupa. Bumangon ka, sigaw ni James, inis. Lahat tayo ay magkaibigan. Hindi ako makatayo ng mga formalidad. Sino mang gustong lumuhad, pumunta at lumuhad sa mga estatwa. Nasa mas mataas na ranggo sila. Panipi. Ang kanyang mga salita ay nakaka-relax ang nalulumbay na kapaligiran. Ang lahat ng naruroon ay tumawa ng sabay. Nakatayo, hinawakan ni James ang kaguluhan at kumaway ang kanyang kamay. Mag-ayos ng isang piging. Magsasama tayo at uminom ng alak mamaya. Dapat dumating ang lahat. Nang marinig iyon, ang karamihan ng tao sa ibaba ay nagpalakpakan. Lahat ay ipinagdiwang. Ang mga madilim na ulap mula sa mga sandali na ang nakakaraan ay naalis. Kabilang sa mga ito ay ilang matalinong nabubuhay na nilalang, tulad ng Taran, Jurit, at Maxine. Sinabi ni James na walang may iwan sa piging. Kasama rito ang kaliwang Grand Lord, si Layla, na namamahala sa lupain ng Forlat para sa maraming mga entrepop. Ngayon, gayunpaman, umalis na si Layla at huminto sa kanyang posisyon. Kung walang makumbinsi sa kanya na bumalik, hindi mangyayari ang piging. Pagkaraan ng ilang sandali, ang karamihan ng tao na nagdiriwang ay tila may natanto. Unti-unting tumahimik sila. Nang makita nila ang smirk sa mukha ni James, nakaramdam sila ng isang chill na tumatakbo sa kanilang mga spines. Rebella, biglang sumigaw si James. Si Rebella ay naabak. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad papunta sa kanya. Sa instant na ito, itinapon ni James ang matapang na tower sa kanya. Sa isang gulat, nahuli ito ni Rebella. Kumilos siya na parang nahuli niya ang isang mainit na patatas. Dahil sa takot, lumuhad siya sa lupa. Sa ngayon, ikaw ang mangangasiwa ng Jade Mora Empire. Ngumiti si James at sinabing, gawin ang mga bagay na nais mong gawin. Labanan ang laban na nais mong labanan. Pagkatapos, itinuro niya ang mga nabubuhay na nilalang na nalilito. Dalhin ang pangkat na ito ng mga mandirigma sa iyo at buksan ang daan patungo sa Skynet. Lahat ay nasa isang kaguluhan. Umiwas si Rebella. Siya ay nang ahas na hindi itaas ang kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6613. Sa oras na ito, tumayo si Hershaya. G. Kaden, mayroong dalawang mga powerhouse sa ranggo ng Zeklan sa labas. Madali silang talunin kami. Tama iyon. Mabilis na tumanggo si Talvolay. Hindi sa palagay ko ito ay isang matalinong pagpipilian na lumabas ngayon. Nang marinig ang kanilang mga salita, ang lahat ay tumanggo sa kasunduan. Nasa ranggo lamang sila ng Zeklan. Bigla, itinaas ni James ang kanyang tinig at ngumiti. May magagawa ka. Wala sila bago kayo. Maaari mong gamitin ang iyong pagnanasa, lakas ng loob, at bibig upang talunin ang mga ito sa ilang minuto. Kahit na dumating si Tai Chi, madali mong mapuko siya, hayaan ang dalawang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Panipi. Lahat ay nawawala para sa mga salita. Napagtanto nila na pinarurusahan sila ni James dahil sa paggawa ng kaliwang Grand Lord, si Layla, umalis. Ang parusa ay nagparamdam sa kanila na nagkasala at hindi komportable. Nakaramdam din sila ng takot. Mas gusto nila si James na may bulalas ang kanyang galit sa kanila, magalit at sawayin sila. Ito ay magiging mas mahusay kahit na pinalo niya ang mga ito ng isang stick. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, itinaas ni Rebella ang kanyang ulo. Hahanapin ko si Layla at humingi ng tawad sa kanya. Kahit na kailangan kong lumuhad sa lupa at aminin ang aking mga pagkakamali, kailangan kong ibalik siya. Pagkatapos, tumayo siya. Hawak ang matapang na tower, lumingon siya upang umalis. Sa kabilang banda, ang mga nabubuhay na nilalang ay nagsimula ng isang talakayan tulad ng mga langaw na walang ulo. Pagkatapos nito, yumoko sina Taran at Jurit kay James. Ang iyong kamahalan,
Pupunta kami at hahanapin din ang kaliwang Grand Lord. Kung hindi natin siya maibabalik, dadalhin namin ang aming mga ulo para sa iyo. Kasunod ng inisyatibo na kinuha ng dalawang matatanda, ang lahat ay umalis din sa bulwagan. Sa oras na ito, sumigaw si James, "Maxine, manatili ka. Mayroon kang iba pang mga gawain upang dumalo." Sa karamihan, si Maxine ay nakuha. Tumalikod siya. Samantala, ang iba pang nabubuhay na nilalang ay mabilis na naiwan. Ikaw ang direktang alagad ni Lady Herodias, kaya alam mo ang Skynet na pinakamahusay. Dahan-daang lumakad si James sa mga hakbang at sinabing, pumunta at anyayahan ang mga nabubuhay na nilalang ng Skynet sa pagtitipon. Nang marinig iyon, tiningnan ni Maxine si James na parang nakatingin siya sa isang multo. Ako, ngayon, tumanggo si James. Naramdaman ni Maxine na parang sinaktan siya ng kidlat. Natigilan siya. Alam ni James na mayroong dalawang powerhouse sa ranggo ng Zakeland sa labas ng lupain ng Forlat. Kung lumabas siya sa lupain ng Forlat ngayon, hindi ba siya mamamatay? Siya ba ay walang awa sa ganitong lawak upang tumayo para kay Layla? Sa oras na ito, si Zeisha, na nasa pasukan at hindi umalis, biglang bumalik. Sinabi niya, "Master, ang hukbo ng bagong alyansa ay nasa labas ng lupain ng Forlat. Kung lalabas siya ngayon, pupunta ka ba o hindi?" Tinitigan ni James si Maxine at nag-ambala kay Zeisha. Nakaharap sa matalim na titig ni James, sumuko si Maxine at ipinikit ang kanyang mga mata. "Pupunta ako ngayon." Inutusan ni James, "Maaari ka lamang umalis gamit ang South Gate." Nanunood ng Maxine Live, pumunta si Zeisha kay James. "Master, hindi mo ba siya pinapadala upang mamatay?" Ngumiti si James. "Narinig mo na ba ang pagbabalik ng buhay pagkatapos mamatay?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6614. Sa isang beses, natigilan si Zeisha. Sa kanyang mga kamay sa likuran, si James ay gumawa ng dalawang hakbang pasulong at sinabi, "Ang mga nabubuhay na nilalang ng Jade Mora Empire ay napili mula sa madilim na mundo. Sila ay may talento at may potensyal. Mayroon din silang pagpapasya. Hanggat mayroon silang sapat na mga mapagkukunan ng paglilinang, maaari silang maging matagumpay. Ito ay isang oras lamang." Ngunit bago sila dumating sa lupain ng Forlat, sila ay naging mga pinuno ng isang bahagi ng madilim na mundo. Sa gayon, mayroon silang sariling pag-uugali. Hindi sila mapagmataas. Hindi lamang sila maaaring mapurol. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Sa gayon, sinulyapan ni James si Zeisha. "Sa panahong ito, dapat ay naranasan mo na ito, di ba?" Si Zeisha ay nakuha. Pagkatapos, siya ay nagbuntong hininga at tumanggo. Totoo na mahirap kontrolin ang mga ito. Gayunpaman, sa harap ng malaking gawain, lalo na sa labanan, sila ay napakapinagsama at matapang. Ito ang kanilang lakas, sinabi ni James, hindi sapat na magkaroon lamang ng pagkakaisa at katapangan. Kailangan nilang makita ang malaking larawan at maging magnanimous. Sa ganitong paraan, maaari silang maging independenteng at mamuna. Kung hindi, walang sino man mula sa Jade Mora Empire ang magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nang marinig ang kanyang mga salita, huminga si Zeisha. "Master, ito ba ang dahilan kung bakit pinipilit mo silang humingi ng tawad sa kaliwang Grand Lord? Dahil nagkamali sila, hindi ba sila humihingi ng tawad?" Tumalikod si James at tinitigan si Zeisha. Ang magandang mukha ni Zeisha ay twitched habang tinanong niya, mapapatawad ba sila ng kaliwang Panginoon? Kung hindi pa niya ito pinangalagaan, paano niya ito mapapatawad? Ngumiti si James at nagtanong. Sa gayon, pinalawak ni Zeisha ang kanyang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang bibig sa pagkabigla. "Ang kaliwa Grand Lord." Pinutol siya ni James. Ang isang independenteng komandante ay hindi kailanman kumikilos ng walang pasubali. Hindi rin siya maaapektuhan ng emosyon. Kahit na siya ay nagkamali, nag-alinlangan, walang respeto, at sinigawan ng kanyang mga kaaway, hindi niya mababago ang kanyang paunang hangarin. Sasamantalahin niya ang sitwasyon at mabilis itong umangkop. Nang marinig iyon, huminga si Zeisha. Naunawaan niya na si James ay nagrereklamo kay Layla. Sa kanyang memorya, si Layla ay tulad ng sinabi niya. Maya-maya, tinanong niya, "Master, ano ang dapat nating gawin?" Ngumiti si James sa kanya.
Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa pagbabago sa mundo ng Genesis. Matapos marinig iyon, naging masaya si Zeisha. Nangangahulugan ba ito na kung palawakin natin ang aming teritoryo at buksan ang daanan sa Skynet, hindi haharapin ni Maxine ang anumang mga panganib kapag lumabas siya sa lupain ng Forlat? Ngumiti si James. Inikat niya ang kanyang kamay, at lumawak ang isang bola ng enerhiya. Ang magagandang figure ni Maxine ay ipinakita dito. Hindi niya iniwan agad ang lupain ng Forlat. Sa halip, nagpunta siya sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat. Iniwasan niya ang mga buhay na nilalang na humihingi ng tawad. Nagpunta siya upang salubungin si Layla, na nagsasanay kay Winnie at Noel, at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, nang hindi nakakakuha ng tugon mula kay Layla, lumingon siya. Nagpunta siya sa unang layer ng lupain ng Forlat at nagpaalam sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, lumakad siya pabalik-balik sa timog na gate ng lupain ng Forlat. Umupo siya sa lupa sa isang labi. Para bang nawalan siya ng pag-asa. Nang makita ang eksena sa bola ng enerhiya, bulalas ni Zeisha, "Master, naghahanda na ba siya sa kamatayan kapag lumabas siya sa lupain ng Forlat?" Kung sa palagay niya ay mamamatay na siya, maaari niyang mapahamak ang kanyang pagmamataas. Huminga ng matalim si Zeisha. Matapos siyang lumabas, malalaman niya na na-flatted mo ang lugar. Maaari ba niyang panindigan ang pagdurusa na ito? Hindi ko siya binigyan ng patag na lupain. Inihayag ni James ang bawat salita. Nagsimula na ang kanyang pagdurusa. Tumingin si Zeisha kay James. Para bang nakatingin siya sa isang dyablo. Kung nagsimula na ang pagdurusa ni Maxine, ano ang tungkol sa kanya? Anong uri ng pamumuhay ang naging siya kay James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6615. Sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat, kasama sina Taran at Jurit sa pangunguna, ang mga nabubuhay na nilalang ng Jade Mora Empire ay lumuhad sa lupa bago ang pyramid ng panlabas na larangan ng digmaan. May panghihinayang sa kanilang mga mukha. Nakaramdam sila ng walang magawa, ngunit wala sa kanila ang lumipat. Upang makagawa ng kanilang pagkakamali, matagal na silang lumuhad sa lupa. Gayunpaman, hindi sila nakatanggap ng tugon mula kay Layla. Hindi man lang siya lumabas upang makita sila. Sa ilalim ng gayong pagkakasala, walang magawa, at isang pakiramdam ng pagkawala, tila sila ay dumaan sa mga taon ng karanasan, gayunpaman natutukoy pa rin sila. Pag-iisip tungkol sa kung gaano kalaki ang pagiging patas at maling Layla na nagdusa ng matagal, nais nilang sampelan ang kanilang mga sarili at ilibing ang kanilang mga sarili sa isang butas. Kung ihahambing sa kanilang pagdurusa, si Rebella ay tumayo sa tabi ni Layla at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. May galit siyang ekspresyon. Sinabi niya ang lahat ng masasabi niya. Lumuhad pa siya sa lupa. Gayunpaman, nagkunwari si Layla na hindi makakita ng anuman. Hindi man lang siya nagsabi ng isang salita. Hindi siya makumbinsi. Hindi alam ni Rebella kung ano ang gagawin. Kasabay nito, ayaw niyang sumuko. Kaya, nagkaroon siya ng isang awkward expression. Siya ay may hinihimok na maghukay ng isang mundo ng Genesis. Huminga ng malalim, iniwas niya ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang nagniningning na talam. Maaari mo akong masaksak ng ilang beses. Maaari mo ring patayin ako. Ngunit hindi ka maaaring tumahimik. Nakaupo sa isang posisyon ng lotus, si Layla ay nanatiling hindi nagkasala. Ang kanyang mga mata ay sarado pa rin. Hindi niya ito pinansin. Layla, galit, sumigaw si Rebella, magsabi ka lang ng isang bagay. Gusto mo ba akong magpakamatay o humingi ng tawad? Hanggat nagsabi ka ng isang salita, gagawin ko ito kaagad. Nanatiling tahimik si Layla. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Rebella, sa totoo lang, alam mo na bumalik si Master, di ba? Ngunit hindi mo sinabi sa amin. Nag-set up ka ng isang bitag para sa amin na sinasadya. Nais mong makita ng Master kung gaano ka nakaranas sa harap namin upang makuha ang kanyang pakikiramay. Nais mo lamang na alagaan ka ng Master. Kahit na matapos na nagsalita si Rebella, nanatiling hindi pa rin si Layla. Sige, mabuti. Galit na sinabi ni Rebella, dahil hindi mo ako papansinin, uupo ako sa tabi mo hanggang sa magsalita ka. Hayaan ang lahat ng mga gawain ng Jade Mora Empire. Hayaan ang sumuko sa aming mga trabaho. Bumalik si Master. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Layla.
Matapos niyang ipikit ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang kahoy na bloke at kumatok ito. Kasabay nito, biniro niya ang kanyang mga reklamo tungkol kay Layla. Sinabi niya na ang huli ay maliit at puno ng paninibugho. Sa huli, nagsimula siyang mag-rap. Magaling din siya rito. Dahil sa hindi makatwirang mga aksyon ni Rebella, si Layla, na nagtatanim, nakasimangot. Inis siya. Sa larangan ng digmaan sa malayo, narinig ni Noel at Winnie ang tunog ng mga rebela na nagbubulong at kumatok sa kahoy na bloke. Tumalikod sila. Tia Rebella, mangyaring maging makatao. Sa palagay mo ba ay magalang na gawin ito? Tia Rebella, wala akong pakialam kung nag-abala ka kay Tia Layla. Mangyaring huwag mo kaming abalahin. Ano ang alam mo ng mga bata? Galit, sinabi ni Rebella, magpatuloy sa iyong ginagawa. Kung hindi mo papatayin ang 1 bilyong espiritu, parurusahan ka. Nagpalitan sina Winnie at Noel ng mga sulyap at nagsuot ng mapait na ekspresyon. Gayunpaman, hindi nila alam na ang kanilang mga aksyon ay pinapanood ni James gamit ang energy ball sa Nirvana Hall. Nang makita ni James si Rebella na kumakatok sa kahoy na bloke at nagrapang, tumawa siya hanggang sa magkaroon siya ng tiyan. Nakatayo sa gilid, nadama ni Zaysha na walang magawa. Magagawa ba ang plano ni Rebella? Maaaring hindi ito gumana sa iba, ngunit maaaring gumana ito kay Layla, sabi ni James nang may ngiti. Malapit na. Naging excited si Zaysha. Maaga pa rin. Dahan daw ang bumangon si James. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, hayaan silang magpatuloy. Dapat akong dumalo sa aking mga gawain ngayon. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at kinuha ang 2 bola ng enerhiya ng kaluluwa mula sa kanyang puwang, at kaluluwa ni Wiley. Nakikilala mo ba sila? Ngumiti si James at nagtanong. Sino ang hindi makikilala ang kanilang mga kaluluwa? Mabilis na sinabi ni Zaysha, ang kaluluwa ng Lid Elia habang ang kaluluwa ng Hyrina. Parehong bihira. Tumango si James. Dahil espesyal ang kanilang mga kaluluwa, maaari nilang mapanatili ang kanilang huling glimmer ng pag-asa. Pagkatapos, kumalas siya sa kanang kamay. Sa ilalim ng pagbabago-bago ng kahanga-hangang enerhiya, ang buong lupain ng Forlat ay nagsimulang umiling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6616. Pagkatapos, hindi mabilang na mga kapangyarihan ng Genesis ay agad na sumulong mula sa lahat sa paligid ng lupain ng Forlat at mabilis na nabuo ang 2 bola ng ilaw sa harap ni James. Pagkatapos, habang binaril ang kakanyahan ng homeroom at kaguluhan, mabilis ang 2 bola ng ilaw. 2 magagandang kababaihan ang nabuo. Napapaligiran sila ng ilaw ng Genesis. Napakaganda nila. Nang makita ang eksenang iyon, pinalawak ni Zaysha ang kanyang mga mata. Master, maaari mong tipunin ang kapangyarihan ng Genesis upang palayasin ang gintong katawan. Hindi ito ang gintong katawan. Ipinaliwanag ni James, gumamit ako ng 2 tool na banal. Maaari itong isaalang-alang bilang katawan ng tanso. Gayunpaman, mas malakas pa rin ito kaysa sa isang average na pisikal na katawan. Panipi. Pagkatapos, binaril niya ang isa pang 2 sinag ng kakanyahan ng homeroom. Agad, pinasok nila ang 2 magagandang katawan ng tanso at pinuno ang kanilang daloy ng dugo. Ang mga kaluluwa ni Wiley sa 2 katawan ng tanso. Sa instant na iyon, ang 2 katawan ng tanso ay tila nabuhay sa sandaling ang mga kaluluwa ay pumasok sa kanila. Sa hindi malaki, kailangan itong ayusin. Panipi, ito ay perpekto. Ngumiti si James at sinabing, nawala nila ang kanilang paglilinang. Ngunit sa kanilang kasalukuyang mga katawan ng tanso at natatanging kaluluwa, dapat silang mabawi sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, nagulat si Zaysha. Dali-dali siyang bumaba sa mga hakbang. Siya sa oras na ito, biglang lumipat ang 2 katawan ng tanso. Ang ilaw sa kanilang mga katawan ay sumabog. Ito ay naging 2 nakamamanghang kababaihan. Sila ay tulad ng mga estatwa ni Jade. Ang kanilang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi. Mayroong ilang mga pagbabago sa kanilang paunang pagpapakita. Mas nakamamanghang sila. Kami ay nabuhay muli. Talagang nabuhay kami. Sigaw ni Wiley. Nang makita iyon, tumawa si Zaysha. Tama iyon. Si Master ay nakatuon lamang sa paghahagis ng mga katawan ng tanso para sa iyo.
Nagpapasaya ang mga magagandang kababaihan. Nang makita iyon, ngumiti si James at tumango. Nagustuhan niya ang maayos na kapaligiran. Maya-maya pa, matapos ang tatlong kababaihan na nakatapos ng pagpapasaya, lumuhad sila sa harap ni James. Nabuhay ulit. Salamat sa pag-save sa akin. Pagbati, Master. Nagmamadali din si Wiley. Salamat sa pag-save sa akin. Kayo ay nabuhay muli. Ngumiti si James at sinabing, kaya, wala ang sumpa. Hindi mo na kailangang tawagan akong Master. Panipi. Mula ngayon, kailangan mong tawagan siya ng iyong kamahalan. Sinabi ni Zeisha, ngayon, si Master ang aming emperador. Siya ang ating Diyos at paniniwala. Ang iyong kamahalan. Sige. Inihayag ni James ang kanyang kamay. Kayo ay nawala ang iyong paglilinang. Magmadali at maghanap ng isang lugar upang linangin. Ibalik ang iyong paglilinang. Magkakaroon ng digmaan sa lalong madaling panahon. Panipi. Guys, upang mabawi ang iyong paglilinang sa lalong madaling panahon. Panipi. Ngumiti si James at nagbuntong hininga. Inikat niya ulit ang kamay niya. Si Zabat na inagaw sa kanya ay lumitaw. Tai Chi Messenger, maligayang pagdating sa aking turf. Natigilan si Zabat. Pagkatapos, lumingon siya sa ulo at tiningnan ang mga nakapalibot na lugar. Sumimangot siya. Ito ba ang Forlat Land? Ang Otherworld Battlefield? Ngumiti si James at tumango. Ito ay lamang na hindi ko natapos ang pagtingin sa paligid ng lugar. Gusto mo bang sumama sa akin upang tumingin sa paligid? Nang marinig iyon ni Zabat, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinapayuhan ko sa iyo na huwag magdulot ng problema. Ang Otherworld Battlefield ay naiiba sa mundo ng Genesis. Ang mas mataas na pupuntahan mo, mas hindi kilalang mga kakilakilabot. Kapag nagpasok ka, maaari kang magdusa mula sa walang katapusang mga pagdurusa. Ganun ba? Ngumiti si James at sinabing, tila alam mo nang maayos ang lupain ng Forlat. Hindi, malupit na sinabi ni Zabat, ngunit alam ko na sa ibaba ng ikalimang layer ng lupain ng Forlat, may mga buhay na nilalang mula sa mundo ng Genesis na mayroon itakda ang paa. Ngunit sa itaas ng ikalimang layer, wala pa rin ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6617. Na naghahanap sa Zabat, smirked James. Sinabi ba sa iyo ni Tai Chi? Ikaw, hinaplos ni Zabat ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ang Tai Chi ay hindi nagmamalasakit na kontrolin ang gayong masasamang lugar. Hindi rin siya interesado na makisali rin. Panipi. Sa pagtingin kung paano nag-pop ang kanyang mga ugat, tumawa si James. Hindi alintana kung ang Zabat ay natakot sa kanya na walang alam o nagkaroon ng mga pang-uutos na motibo, dapat niyang ipasok ang ikalimang layer ng lupain ng Forlat. Hindi lamang ito isang beses ang pangunahing battlefield ng Great Battle, ngunit ito rin ang lugar kung saan ang lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice at kapangyarihan ng Historial ay nasa kanilang rurok. Bagaman naabot niya ang rurok ng form ng labanan sa Marcy Ice, kailangan niyang hanapin ang mapagkukunan ng kapangyarihang pangkasaysayan. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang kapangyarihan, maaari niyang labanan laban kay Tai Chi. Tulad ng para sa pagsira sa pagsasabuatan ni Tai Chi ng paggamit ng Morgoth upang i-frame ang kaso, kailangan pa ring harapin ni James ang lakas ng Zymergy. Ang lakas na kinakailangan ay mas hindi maisip. Dahil sa sitwasyon, wala siyang dahilan upang ihinto at tamasahin ang tagumpay, hayaan na lamang na mapigilan ng pamagat ng isang emperor at ang pangangibabaw ng mundo ng Genesis. Gayunpaman, si James ay dapat naganap na handa sa oras na ito. Dapat ay hindi bababa sa ayusin ang layout ng mundo ng Genesis ng maayos bago siya pumunta doon ng may kumpiyansa. Sa pag-iisip nito, sumigaw si James sa labas, mayroon bang tao? Kailan darating ang mga kilalang panauhin ng Skynet, nais kong tanggapin silang personal. Panipi. Pagkatapos, sa labas ng Nirvana Hall, isang pamilyar na pagtawa ang tunog. Hindi na kailangan. Kapag narinig namin mula sa iyo, dumating kami kaagad. Nang marinig iyon, nakita ni James sina Yegor, Lady Herodias, Truett at Zitlali na papasok mula sa labas. Nang makita iyon, tinanggap agad sila ni James. Mabilis kayong mga lalaki. Ang iyong kamahalan ay nagpatawag sa amin. Paano natin makukuha ang oras? Tumawa si Yegor at tinukso si James. Bumantong hininga si James.
Nakikita ko ito bilang inspirasyon mula sa inyo. Ha 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 ha. Ang Jade Mora Empire ngayon ay hindi na kung ano ito dati. Nakatayo sa gilid, ngumiti si Lady Herodias at sinabing, sa kahabaan, batay sa lakas at momentum, tila nalampasan nito ang bagong alyansa ng Yakis Holiness at ang matuwid na alyansa ni Zachary at Gladwan. Si Layla ay talagang isang bihirang commander. Panipi. Ngumiti si James at sinabing, bihira siya. Bumalik na lang ako, ngunit nawala na siya sa pagkagalit. Nang marinig iyon, tumalon si Zitali. Sumuko ba si Layla sa kanyang posisyon? Tila alam mo na ang tungkol dito. Tumingin si James kay Zitley. Walang magawa, nagbuntong hininga si Zitley at sinabi, James, binigyan mo siya ng isang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang na mahirap kontrolin. Naabot na niya ang kanyang limitasyon upang makontrol ang mga ito hanggang ngayon. Si Layla ay talagang nagdusa. Bumantong hininga si Truett at sinabing, may mga problema sa lahat ng dako, ngunit tiniis niya ang lahat. Pinamamahalaan din niya ang lupain ng Forlat. Dapat nating aminin na mas mahusay siya kaysa sa amin. Sa iyong mga salita, magtatalo siya sa iyo. Ngumiti si James at tiningnan sila. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Panipi. Pagkatapos, itinuro niya si Zabat na nalilito. Ito ang pangatlong alagad ni Tai Chi. Siya ang messenger ng Tai Chi na nakalagay sa matuwid na alyansa, Zabat. Panipi. Nang marinig iyon, si Nayegor, Lady Herodias, Truett at Zitlali ay tumingin sa Zabat. Namangha sila. Sa oras na ito, lumakad din si Zabat. Yumuko siya kina Yegor at Lady Herodias. Pagbati, Sir Yegor at Madam Herodias. Nang marinig iyon ni Yegor at Lady Herodias, nagpalitan sila ng tingin at tumawa. Ito ay Zabat. Matagal na, sabi ni Yegor. Zabat, naaalala mo pa rin kami. Tila hindi lahat ng kanyang mga alagad ay walang kakayahan, dagdag ni Herodias. Huminga ng malalim si Zabat at itinuwid ang kanyang likuran. Madalas siya. Huwag mo siyang ilabas. Malungkot na sinabi ni Lady Herodias, ikaw ka. Siya ang kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6618. Sa kabilang banda, tiningnan ni Yegor si James. Si Zabat ay tapat kay Yeria. Na-instigate mo ba ang paghihimagsik? Ngumiti si James at sumulyap kay Zabat. Siya ay enchanted ng aking gwapo na hitsura. Humingi siya ng alagang hayop. Mabait ako at nagmamalasakit sa mga hayop. Siyempre, kailangan kong sumang-ayon. Ikaw, kaagad, ang mukha ni Zabat ay naging pula mula sa galit. Sa pagtingin sa kung gaano ka nababahala at galit na Zabat, hindi maiwasang tumawa si Zitlali. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit alam niya at ni Layla ang tungkol dito. Ito ay dahil nag-aalala sila tungkol sa dalawang messenger ng Tai Chi sa ranggo ng Zeklan sa mundo ng Genesis. Sa gayon, hindi sila nang ahas na magbigay ng mga order ng walang ingat, magmadali sa labas ng lupain ng Forlat at ang Skynet at pamunuan ang hukbo upang mabawi ang rehiyon ng Genesis. Ngayon, nakikita kung gaano magalang ang messenger ng Tai Chi na mayabang kay James, naramdaman ni Zitlali. James, biglang tinanong ni Truett, ano ang tungkol sa iba pang messenger ng Tai Chi, pinatay ko siya. Ang kanyang kaluluwa ay kasama ko. Ngumiti si James at sinabing, inanyayahan ko kayo dito sa oras na ito dahil mayroon akong tatlong bagay upang talakayin sa iyo. Habang naglalakad sina Truett at Zitlali sa upuan sa gilid at umupo, nagulat sila. Ang dalawang messenger ng Tai Chi ay mga powerhouse sa itaas ng ika-4 na ranggo ng Zeklan. Ang isa sa kanila ay pinatay ni James, habang ang isa ay inalis sa kanya. Gaano kalakas ang kanyang paglilinang ngayon? Sa pagtingin sa ilang mga tao na nakaupo, biglang sinabi ni James, walang mga upuan para sa iyo. Tumayo sa likuran ko, mangyaring kumilos bilang isang alagang hayop. Nang marinig iyon, si Zabat na naghahanap ng isang upuan ay napawi. Sinulyapan niya si James ngunit lumakad pa rin sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumayo sa likuran ni James. Sa halip, tumayo siya sa isang sulok. Mukha siyang galit at nagkamali. Pagkatapos, ngumiti si James at sinabing, una, nais kong talakayin ang aming susunod na pag-aayos. Nagtataka ako kung mayroon ka bang mga plano. Panipi, nang marinig iyon, ang ilan sa kanila ay nagpalitan ng sulyap. Sa huli, sinabi ni Yegor na may ngiti,
Dahil ginamit mo ang Sky Bridge upang makuha ang rehiyon ng Genesis mula sa mundo sa ilalim ng kontrol ni Yeria, syempre, kailangan nating pagsamahin ang lupain ng Forlat at ang Skynet. Kung gayon, tanong ni James. Tumawa si Truett at sinabi, syempre, kailangan nating maghanda para sa digmaan. Kailangan nating talunin ang bagong alyansa at ang matuwid na alyansa at sakupin ang buong mundo ng Genesis. Sa ganitong paraan, maaari nating ipaghiganti ang ating kahihiyan at gumawa ng marahas na pagkilos laban sa Tai Chi. Nang marinig iyon ni James, ngumiti siya. Sa kabilang banda, sa sulok, nag-click si Zabat sa kanyang dila na hindi sinasadya. Mayroon kang underestimated Tai Chi. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na ekspresyon, biglang sinabi ni Yegor, pinamamahalaang ni James na makuha ang rehiyon ng Genesis mula sa kanyang kontrol dahil ginamit niya ang Disregard Lock upang palayasin ang Sky Bridge. Katumbas ito ng pagbubukas ng isang independenteng kakaibang espasyo sa Sky Bridge. Pagkatapos, tumingin si Yegor kay James. Ngunit ang kakaibang puwang na ito ay naiiba sa puwang ng Turka at lupain ng Forlat. Kung hindi ito kinikilala ng batas ng mga landas, ang Tai Chi ay maaaring makialam din. Sa isang ngiti, tumanggaw si James. Ngunit ang mundo ng Genesis sa labas ng Sky Bridge ay hindi madali, patuloy ni Yegor, ang Yeria ay ang Grand Lord. Maaari niyang kontrolin at sirain ang lahat. Maaari rin siyang magbigay ng buhay sa anuman. Ito ang tamang ibinigay sa kanya ng batas ng mga landas. Kaya, kung wala kang banal na bagay tulad ng Disregard Lock, sa kanyang mundo, hindi siya mapigilan. Panipi. Nang marinig iyon, napaliwanagan sina Truett at Zitlali. Sa madaling salita, ang kanilang kasalukuyang saklaw ng mga aktibidad ay limitado lamang sa Sky Bridge na nakakonekta ang walang bisa ni Yin at ang lupain ng Forlat. Kapag lumabas na sila, manipulahin pa rin sila. Hindi katakataka na hindi nagmamadali si James na gumawa ng aksyon kahit na mayroon na siyang lakas upang sakupin ang buong mundo ng Genesis. Sa halip, gumamit siya ng mga trick upang gawin ang bagong alyansa at ang matuwid na alyansa ay lumaban sa bawat isa hanggang sa kamatayan. Maya-maya ng katahimikan, tiningnan ni Truett si James. James, dapat mayroon ka ng plano. Ano ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6619. Na naghahanap sa Truett, si James ay nanonokso, lubos kang nababahala. Hindi ka nagbago. Tumingin sina Lady Herodias at Yegor kay Truett at tumawa. Ilagay ito sa ganitong paraan. Tumayo si James. Ang tagumpay ng Sky Bridge ay nakita ako ng posibilidad na ipatupad ang bagong plano. Kung makakahanap tayo ng 2 piraso ng mga banal na bagay na katulad ng lock ng Disregard. Tiwala ako na magagawa ko ang mundo sa ilalim ng kontrol ng Tai Chi. Pagkatapos nito, kung ang Tai Chi ay walang mga puwang sa paglilinang at mapagkukunan, maaari bang manatiling kalmado ang mga nabubuhay na nilalang? Sa huli, siya ay magiging isang pangkalahatang walang hukbo sa mundo ng Genesis. Nang marinig iyon ng ilang mga tao, nagpalitan sila ng mga sulyap at tumanggo. Hindi madaling maghanap ng isang banal na bagay na katulad ng lock ng Disregard. Bumantong hininga si Lady Herodias at sinabing, dapat mong malaman na ang lock ng Disregard ay ginagamit ni Tai Chi upang higpitin kami. Malaki ang mundong ito. Dapat mayroong hindi bababa sa isa. Ngumiti si James at sinabi, depende ito sa kung nais nating hanapin ito. Mayroon ka bang target? Agad na naintindihan ni Yegor kung ano ang ibig sabihin ni James. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, Yegor, maaari akong kumuha ng daan-daang mga banal na tool, transcendent na banal na tool at espiritual na mga tool. Saan sa palagay mo nanggaling? Sa pag-iisip ng ilang sandali, biglang nagbigkas si Yegor, ang lupain ng Forlat. Tama iyon. Ang lupain ng Forlat na ginamit upang maging isang battlefield ng ibang mundo. Maraming mga tool na banal, transcendent ng banal na tool at mga tool na espiritual na naiwan mula sa labanan. Tama iyon. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, ito ay nagsasangkot sa pangalawang isyu na nais kong talakayin sa iyo ang mga lalaki. Plano kong ipasok ang ika-5 layer ng lupain ng Forlat. Panipi. Sa gayon, ilang tao ang sumabog sa isang kaguluhan. Tumayo si Truett upang tumutol sa mungkahi ni James. James, natipon lang kami. Wala pa kaming nagawa, ngunit aalis ka ulit. James,
Nagmamadali si Zitlali, itinapon mo ang Skybridge. Kinuha mo rin ang mga sekta at puwersa. Dapat mayroon kang isang pag-aayos. Tama ka. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, bago ako umalis, kailangan kong ayusin ang mga bagay na ito. Kung hindi man, magkakaproblema tayo sa hinaharap. Panipi. Kami. Sinabi ba ni James? Malinaw na narinig siya ng ilang mga tao. Ibig bang sabihin na dadalhin niya sila? Sa pagtingin sa kanilang maliwanag na mga mata, natagpuan ni James na nakakatawa. Sinabi niya, bakit ka nasa sabik? Kailangan pa rin nating ayusin ang mga gawain dito. Ang lugar sa Skybridge ang aming pundasyon upang makitungo sa Tai Chi. Tulad ng para sa Jade Mora Empire, naubos na si Layla. Marami siyang pinagdudusahan. Makatuwiran para sa kanya na magpahinga. Kaya, plano kong hayaan ang rebelde na namamahala kay Zeisha bilang kanyang katulong. Panipi. Pagkatapos, tiningnan ni na James si Nayagor at Lady Herodias. Tungkol sa Skynet, pagod na rin ako. Sinabi ni Zitlali, kailangan kong magpahinga. Sumuko ako sa aking trabaho. Ayokong gawin ito. Sino mang nais gawin ito ay maaaring gawin ito. Panipi. Pagkatapos, sinulyapan niya si Truett. Kumusta naman kayo? Tungkol dito. Tumingin si Truett sa kanyang mga magulang. Sa aking mga magulang sa paligid, ang Skynet ay dapat na maayos. Pagkatapos, bigla niyang binubugbog ang kanyang dibdib. Bukod, kami ni James ay lagi na nanatili sa tabi ng bawat isa. Nabubuhay tayo at namatay ng magkasama. Hindi natin masisira ang panunumpa. Kung hindi, parurusahan tayo ng kontrata ng kaluluwa. Panipi. Si Nayagor at Lady Herodias ay gamulong sa kanilang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,620. Truett ay tila hindi kailanman lumaki. Palagi niyang iniisip ang pagkakaroon ng malakas na ambisyon at kumuha ng mga panganib. Wala siyang interes sa mga gawain sa sekta. Ito ay isang magandang bagay, ngunit sa parehong oras, ito ay isang masamang bagay. Ginawa niya si Nayagor at Lady Herodias, ngunit binigyan din niya sila ng sakit ng ulo. Alam ni James kung ano ang iniisip ni na Truett at Zitlali. Sumulyap kina Nayagor at Lady Herodias, ngumiti siya at sinabing, mapanganib na pumasok sa ikalimang layer ng lupain ng Forlat sa oras na ito. Sa palagay ko ay dapat kayong hindi bababa sa ranggo ng Zeklan. Nang marinig iyon, tumawa si Truett. Pumasok na lang ako sa ranggo ng Zeklan. Maaari akong pumunta. Bago siya matapos na magsalita, hinawakan ni Zitlali ang kanyang tainga. Sa palagay mo ba ay kamangha-mangha ka ngayon na nakapasok ka sa ranggo ng Zeklan? Agad na sumigaw si Truett, ngunit tumanggi siyang baguhin ang kanyang isip dahil alam niya kung ano ang nais gawin ng kanyang asawa. Kapag hindi na niya matiis ang sakit, nagreklamo siya, nanay, tatay, tingnan mo siya. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinailan ni Nayagor at Lady Herodias si James at lumakad sa gilid upang talakayin ang isang bagay sa kanya. Hindi nila siya pinansin. Ako ang iyong anak, sigaw ni Truett. Kaagad, siya ay kinaladkad sa labas ng bulwagan ng Zitlali. Pagkatapos, ang mga nakakainis na pag-iyak ay tumunog mula sa labas. Sa kabilang banda, nagpalitan si Nayagor at Lady Herodias at tumawa. Ang iyong paraan ng pakikitungo sa kanya ay matalino, sabi ni James na may ngiti. Hindi namin dapat alalahanin ang mga gawain ng mga kabataan. Tinanong ni Yegor, plano mo bang dalhin kami? Ngumiti si James at tumango. Kung ayaw mong, sino ang ayaw? Lady Herodias sinabi ng labis, papatalo ko siya hanggang sa mahulog ang kanyang ngipin. Pinahid ni Yegor ang kanyang leeg. Pagkatapos, ngumiti siya ng awkwardly at sinabi, ito ay mahusay. Ito ay lamang kapag umalis kami, Tai Chi. Itinuring ko ito. Huminga ng malalim si James. Sa halip na magdusa ng isang malubhang pinsala, mas mahusay na makakuha ng higit na lakas ngayon. Panipi. Pagkatapos, lumingon si James at nagbuntong hininga. Sinabi niya, kung makakakuha ako ng Providence sa paglalakbay na ito, inaasahan kong maabot mo ang 2 sa ranggo ng Draveries. Pagkatapos, kahit na hindi mo matalo ang Tai Chi, maaari mo siyang hadlangan. Abutin ang ranggo ng Draveries. Nagpalitan sina Lady Herodias at Zitlali. Hindi sila nabigo. Sa una,
Walang maaaring mag-fluster sa kanila dahil naabot nila ang kanilang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ang ranggo ng Dreverius ay hindi hinahangad. Tulad ng para sa Truett at Zitlali, oras na upang malaman nila kung paano mamamahala ng isang sekta. Bumantong hininga si James at sinabi, kung hindi man, paano nila magmana ang Skynet na kung saan ay isang super orthodox. Nang marinig ito, ngumiti si Lady Herodias. Hindi ko inaasahan na isipin mo ang tungkol sa kanila. Ang lahat tungkol sa kanila ay maganda, ngunit hindi sila interesado sa mga gawain sa sekta. Panipi, ito ang kanilang responsibilidad. Sa mahigpit na mukha, sinabi ni James, pagkatapos ng lahat, sila ang mga tagapagmana ng Skynet. Walang maaaring palitan ang mga ito. Sige, tumawa si Yegor at sinabing, kung gayon, ang lahat ay napagpasyahan noon. Kailan tayo magtatapos? Panipi,